Hello mga ka-kitchen and welcome back to Kitchen Time with Ana. Medyo nanawa tayo kakakain ng mga meat nung nakaraang holidays, kaya ngayon gagawa tayo ng fish curry para maiba naman. Let's start! So first, papatuyuin muna natin yung ating isda. I'm using yellowfin tuna para kapag pinrito natin, hindi siya magtatalamsikan. Kapag okay na, i-season na natin to with some salt and pepper. Kapag okay na, magpainit na kayo ng kawali at lagyan na ito ng mantika. Baka na itatanong nyo lang din mga ka-kitchen, ito yung ginagamit ko, Baguio coconut oil. Gawa ito sa pure coconut oil kaya makakasiguro tayo na healthy alternative ito sa ating pagluluto. Plus cholesterol free pa siya. Now na mainit na rin ang mantika, isa-isa nang ilagay ang ating mga isda at prituin ito hanggang sa medyo mag-brown na. I-set aside muna natin ito once na maluto na. Then, in a separate pan with some cooking oil, dito natin igigisa yung bawang at sibuyas. Once aromatic na ito, pwede na natin i-add yung diced carrots and potatoes. I-saute lang natin ito for about a minute. Ngayon, pwede na natin isama yung pritong isda. Tapos, lagyan na rin natin to ng 1 cup na gata. Then, lagyan din natin to ng 3/4 cup of water. Pwede nyo itong dagdagan, depende kung gaano ka saucy yung curry na gusto ninyo. Ako kasi, I want my curry on the drier side. And syempre, hindi ito magiging curry kung walang curry powder. So, premix na to yung nabibili natin sa ating mga palengke. Siguro mga 2 tablespoon ito. So, ilagay lang natin siya dyan, then halu-haluin para matunaw. And baka may makapanood nito from other countries at sabihin hindi naman ganyan ang curry. By the way mga ka-kitchen, Filipino-style curry po ang aking ginagawa. Gusto ko rin itong lagyan ng konting spice kaya mag-a-add ako ng 1 green chili. Tapos i-cover na natin to. Mga 5 minutes lang. Or kapag nakita nyo nag-evaporate na yung water, that is when mag-a-add na kayo ng bell pepper. Yung iba sinasabay na nila yung bell pepper sa simula. Ako kasi gusto ko medyo crunchy pa siya, kaya hinuhuli ko na. Iko-cover natin to ulit hanggang sa yung ating patatas at carrots ay malambot na. At this point, titimplahan na rin natin to ng asin at paminta. Yung dami ay depende na lang din sa inyong preference. Haluin lang natin ito ng dahan-dahan para ma-make sure natin na matunaw yung asin. And then finally, maglalagay tayo ng malunggay leaves. Siguro nagtataka kayo or baka yung iba sa inyo i-bash pa ako kasi wala naman talagang malunggay leaves ang curry. Chicken curry man yan or fish curry. Pero kasi gusto kong magdagdag ng added nutritional value dito sa aking uulamin. Kaya gusto kong mag-add ng malunggay. And at the same time, pang-pop din ng colors. Kapag na-add nyo na yung malunggay, i-cover to for 1 minute na lang and we're good to go. At ito na nga mga ka-kitchen, luto na ang ating masarap, masustansya at hindi nakakasawa na fish curry. So ano pang hinihintay mo? Try mo na rin. Thank you for watching. See you next time.